Sama na sa food trip na magpapa-experience sa atin ng flavors mula sa Southeast Asia. Basically, para siyang best of Southeast Asian flavors. Meron tayong savory and meron na tayong mga sweets. Bibida rin ang sarap ng mga lokal na sangkap. Dahil napapalibutan tayo ng napakaraming puno ng nyog, gawa tayo ng kinataang lamang dagat. Gagawa lang tayo ng taro fritters. Basically, in short, okoy na gabi. May matututunan din tayong very practical dish gamit ang halamang madalas ginagamit na gamot sa ubo. At syempre, hindi mawawala ang chill vibe sa isang cafe na may coffee na, may cocktails pa. Wow, super saya. Parang sobrang good mood na ako. After trying out all these drinks, pati yung mga sweets nila. Ready na ba kayo, food explorers? Okay. Amateur. Ang first stopover natin, ang Esmeralda Farm dito sa Liliw, Laguna. Isang farm na kilala dahil sa paggawa nila ng inuming love na love ng mga Tagalog, ang lambanog. Ang tubang gamit sa pagpuproduce nila ng lambanog mula mismo sa di mabilang na mga puno ng nyog na matatagpuan sa paligid ng farm. At kapag may nyog sa paligid, siguradong may masarap na ginataan kang pwedeng lutuin. Dahil napapalibutan tayo ng napakaraming puno ng nyog, isip ko lang na i-partner to dun sa kahit siguro hindi ka magaling magluto, pag ito yung pinagtande mo, siguradong masarap. Mixed seafoods. Gawa tayo ng kinataang lamang dagat. Meron tayo ditong na-fabricate na nating hipon. Gusto ko lang i-extract lahat ng flavors na meron siya. So what I'll do is I'll add oil sa ating pan, generous amount. So lalagay lang natin yung shrimp heads na kadalasan nasasayang, hindi nagagamit. So habang piniprito natin siya, sabay naman nating pipit-pitin yung ulo. Para yun nga, lumabas yung lasa ng hipon. May dagdag natin dun sa dish na gagawin natin. After nating mapiga lahat ng pwede nating ipiga dun sa shrimp heads natin, strain lang natin yan. Set aside. And yung oil na to mismo yung gagamitin nating panggisa. So yung ating sibuyas. Lagyan natin ng bawang. Lagyan na rin natin ng ating grated ginger. Okay? Kapag maalingaso na yung bango ng ating mga ginisa, lagyan na natin yung ating gata. Season na rin natin ng salt and pepper. Konting patis. Pakuluan lang natin to siguro hanggang medyo mag-thicken siya. Reminder lang din na since lamang dagat yung ating mga main ingredients, medyo alalay lang tayo dun sa timpla natin sa asin or fish sauce kasi may sarili silang taglay na alat. Lagyan na rin natin yung ating leeks. Saka natin prepare yung ating mga alimasag. Kapag half-cook na yung ating alimasag, pwede na nating lagay yung ating tahong at saka clams. Para lang din maluto yung nasa taas ng mga clams, takpan natin siguro for about 5 to 8 minutes bago natin siya tatapusin with our shrimp.
Hello po. Tuturuan ko po kayo magtanim ng oregano. Una, kukuha tayo ng tangkay ng oregano para magparami. Tatanggalan lang natin ng mga dahon para maging maayos ang pagtubo nitong ibang ito. Okay lang po yung ordinaryong lupa, yung mga abono, wag po muna kasi matutunaw po. Sa loob ng 2 linggo, pwede na pong ilipat dito sa malawak na lupa o sa taniman ng mga oregano. Sa isang araw, 2 beses lang po ito pwedeng diligan, maga at hapon lang po. Ang oregano po, maraming gamit. Pampa-aroma po siya ng meatballs. Yung giniling po, hinilagyan ko na ng harina. Lalagyan ko po ng sibuyas. Bawang po. Paminta. Seasoning. Konti pong asin. Pangpakulay. Carrots po. Tsaka ito po ang pang-pa-aroma. Oregano po. Tsaka lalagyan po natin ng itlog. Halo-haloin lang po natin. Next po, ibibilog na po natin yung pinaghalo-halong sangkap. So at this point, nakabuka na yung mga shellfish natin. Let's finish the dish with some kick. Tsaka yung ating hipon. Siguro mga after 1 minute, after natin mailagay yung ating hipon, pwede na tayo mag-serve. Amateur. Isa ang gata sa masasabi nating very distinct na ingredient na madalas gamitin hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang Southeast Asian na bansa gaya ng Malaysian, Indonesian, Thai, at syempre Singaporean. At kung ang international na mga flavors na ito ang hanap ng tropa, may panalong spot sa Marikina na na-discover ang food explorer na si Janina Chan, ang Redwood Hawker Center. Before na, po ako, nag-work po sa cruise as chef. Nag-isip ako ano pa yung madalas na nasa isip ng Pinoy pag nagta-travel, which is isa doon is Singapore din. Pero ayan, sobrang excited na ako kasi andito sa harap ko, basically para siyang best of Southeast Asian flavors. I'm so excited na tikman tong lahat. Meron tayong savory, yung mga maaalat na flavors, and meron na tayong mga sweets. Ang hawker style na pagkain ay pwede Singaporean, Malaysian, Indonesian, and even Thai. It's Singaporean breakfast, classic kaya toast na may soft-boiled eggs na may soy sauce. Perfect blend of sweet and salty. Nakaka-good vibes. If you love pandan, must try talaga to. Ito ay ang kanilang chicken sauté. Wow, sobrang sarap ng chicken kasi sobrang tender niya. Para sa mga mahihilig sa seafood, meron tayong, this is cereal prawns nila and yung chili crablets. And guys, napakagaling na chef kasi basically binalatan na nila to. Wala na siyang shell, diba? So, kakain na lang tayo. Yan, ang perfect. Para talaga ako nag-travel sa Singapore, guys. Wow! Love it! Ito namang cereal prawns ang tikman natin. So, guys, if you can see, meron tayong butter sauce dito. At ako, napaka-fan ako ng butter. Talagang
iba yung lasa pag mas may butter sauce. Ito naman, perfect blend of sweet and salty and crunchy and buttery. Napakabango. Very good. Sarap nito. Napaka-unique na to, kakaiba, kasi ito ang kanilang tom yum without the sabaw. Diba? May kick of spice talaga siya. So kung mahilig kayo sa mga maanghang, must try. And if you love noodles, kakaibang take, diba? And syempre, hindi mawawala ang laksa. This is their laksa dito. And ang kakaiba dito is Malaysian style siya. And guys, look at the prawns, oh. May budget ang prawns. At may fish cakes din siya. Tagos sa kaluluwa. Wow. Wow, grabe guys. Pag may pinagdadaanan kayo, 1 bowl of laksa lang. Ang sagot. Parang pampakalma. When it comes to the spiciness ng pagkain namin, pwede siyang baguhin or lagyan ng level. Kasi may mga customer din na gusto yung dish, yung taste, then medyo gusto nila konti lang yung anghang. Ito ang kanilang mahiwagang sendol. Mukhang halo-halo, pero halo-halo rin naman siya. Pero Malaysian twist pala. Kasi ang gamit nila dito ay coconut milk and palm sugar. At may, kung makita niyo yung green dyan, pandan jelly. Okay, sige, tikman na natin. So refreshing. Perfect sa Philippine weather. Perfect, especially pag, ayan, you need a chill refreshment. Ito na siya, guys. O, diba? May bagong paandar. It's not halo-halo. It's sendol. Oh. Maiba lang, diba? Sarap. Winner. Super winner. Especially kung mahilig kayo sa maraming klaseng food na alam mo yun, hindi kayo makapili. Perfect place talaga to. Tikman nyo na lahat, diba? Pili ko perfect siya for barkada, even for family, you know, yung chill date or chill na talagang kakain talaga lang kayo ng masarap. Like, yun yung purpose ng punta nyo. Kakain tayo today. Yan. Dito kayo pumunta. From savory food, dessert, breakfast, meron pa tayong mga drinks na desserts din. Mabubusog talaga kayo, guys. And you have to come na gutom. Kasi mahirap nang hindi niyo matikman lahat. Gugustuhin yung kumain ng marami pag nandito kayo. Sarap. Matapos ang enjoy na food tripping ni Janina sa iba't ibang panig ng Southeast Asia kanina, nagpa siya naman siyang mag-chill muna sa next destination niya. How about some coffee, cakes, and cocktail dito sa Cafe Perin? So yung concept po ng Cafe Perin dito sa The Redwood Place, Marikina, we've incorporated a bar concept. So gusto kasi namin na prepare yung cakes and cocktails. Kasi we believe that cakes are not only for desserts. Bagay din siya with cocktails. It's very unique, but still, syempre, that's why we also offer savory items kasi hindi pa sila familiar with the concept of pairing cakes and cocktails. So, ayan na. May pa-tea time tayo ngayon. And we have their combination of hot teas and syempre ang kanilang signature cakes and sweets. So, this is their peppermint tea. Wow, parang Pasko na. Okay, very comforting. Ito naman, this is their Biluchon green tea. O, diba? Biluchon, sosyal. Wow, it's a type of green tea. Very clean lang yung taste niya. And this one, mas unique naman to. This is their pomegranate strawberry tea. Ang bango! So, this is a fruitier tea naman. Ang sarap. Pili ko masarap din to pag iced. Nice. Very, very comforting and yet basta hindi siya boring. Masaya siya. Masayang siya. Okay, now let's move on to the cakes. We have their chocolate cheesecake. Yummy.
Very dense. Kaya tagal ko ngayain. Super siksik. Tsaka yung crust niya. It adds the right amount of texture lang. Sarap. So this one naman is their cheesecake na may cookie bits on top. Cream and cookies. Sarap. Ang sarap ng, ano niya, top layer. Kasi talagang matitikman mo yung cookie crumble texture na crunchy. And dito tayo babawi kasi guys, sugar-free to. This is their Guiltless Choco Banana Loaf. And if you guys want yung cake version, meron din silang whole cake or whole loaf version. Meron po kaming sugar-free chocolate banana cake, and we also have yung guiltless treat namin, our flourless chocolate cake. No added sugar naman po. Perfect talaga siya paired with hot tea. Wow! Oh my gosh. And chocolate. Thank you. Okay. Look at this choco lava cake naman. And it's warm, served warm, 'di ba? Ganyan talaga pag choco lava. Ayan, mainat pa talaga siya. Okay, so let's slice it. Grabe. Wow. Ito yung dessert na pampakalma. We have their lime cake. Now, itong lime cake, talagang kanina ko pa ito gustong tikman kasi out of all the chocolatey flavors, diba? Mag-lime naman tayo para refreshing. It's made of lime curd with cashew nuts. The consistency of the cake is between chiffon and moist cake, so it's very light. Kung mahilig kayo sa mga sweet sour, yung mga sweet na may asim, sarap na to. Okay, very zesty. Hindi siya nakakaumay. Very, refreshing and yun, yung lemon taste, malalasahan niya talaga. Or lime taste. Yung mga pupunta dito sa Redwood branch namin, couples. So, meron din mga barkada, and we also have yung mga nagme-meeting. Yung location niya, it's inside a neighborhood. So, yun, very convenient for our customers to pass by. Tapos, magko-coffee sila, dito sila magwo-work. Lalo na yung mga work from home na mga customers namin, they would prefer working here. So, cold drinks naman tayo ngayon, food explorers. First up, andito ang kanilang berry oat latte. Uso-uso yan ngayon, di ba? Mga oat milk. Okay. Kaya may konting pinkish hue siya, yung color niya. Kasi nga may hint of berry flavor. This one naman is their white chocolate mocha. Wow! Parang dessert na siya, guys. Sobrang sarap. Lasang-lasa yung choco coffee flavor. And, ang ganda ng color, di ba? Buhay na buhay. This is their blueberry yogurt drink. Wow, sarap. I think this is my favorite. Mahilig ako sa mga ganyan. Medyo maasim, sweet, sour, refreshing. The best time to come here would be at 6 p.m. kasi we have our happy hour. Lahat po ng signature cocktails namin are only at 200 pesos from 6 p.m. to 9 p.m. Every day po yun. Wow, super saya. Parang sobrang good mood na ako. All the more after trying out all these drinks, pati yung mga sweets nila, pati yung guiltless sweets nila. So guys, kung sweet tooth kayo, perfect talaga to for you guys. Sa sobrang enjoy ng paggagala ko dito sa Esmeralda Farm sa Lili, Laguna, di ko na malayang inabutan na pala ako ng oras ng merienda. At bilang may mga gabi rin lang sila sa paligid, I have the perfect dish na napakadali lang gawin. Gagawa lang tayo ng taro fritters.
Basically, in short, okoy na gabi. So we have here yung ating grated na gabi. Haluan din natin to ng kamote. Grated na rin siya. Tsaka yung ating carrots. We will season this with some salt and pepper. We'll also add in sliced onions. And then, imamassage na natin. Dahil dun sa ginamit nating asin, magiging reaction yan dun sa ating mga ingredients, sa mga gulay natin, is ilalabas niya yung mga moisture na meron sila. And then, that moisture will be enough para mailagay natin yung starch na ilalagay natin mamaya. Ayan, kung mapapansin nyo, may squish sound na siyang pinoproduce. Maganda sa recipe na to, it's very flexible. Pwede nyo lagyan to ng patatas, pwede nyo ring lagyan niya ng ground pork, beef, or chicken. Pwede nyo ring haluan ng tinapayan. So, depende na lang kung anong available tsaka yung trip ninyong pampalasa or protein na ilagay pa dyan. Kung wala man kayong mga fresh meat, pwede rin kayong gumamit ng mga canned products, kagaya ng mga tuna, sardines, meatloaf. Again, very flexible. And depende na lang kung gusto niyo yung filling, medyo on the healthy side, kayo na bahala. Then, we'll just add in our cornstarch. Yung cornstarch natin ang bali magbibigay ng crispy at saka yung magandang texture dun sa ating fritter. Kung wala man kayong cornstarch, mas available sa inyo potato starch, pwede nyo rin gamitin yan. Minsan, tapioca starch, pwede rin. So, ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Pwede tayo mag-fry. Lagyan lang tayo ng oil. Pag mainit na yung ating oil, pwede tayo mag-fry. Kung ayaw nyo naman to ng parang maging savory, kung ayaw nyo yung salt, yung parang pinaka magiging panimpla nyo to, pwede nyo rin itong i-prepare as merienda na matamis. Imbis na salt, sugar yung gamitin nyo. For our sauce, meron tayo ditong banana ketchup. Lalagyan lang natin ng oyster sauce. Then mix. Pwede tayo mag-serve.